Bali, Tucson-Ra na CE50. Okay, first time ko makagawa ng Tucson-Ra na CE50 yata, hindi ko lang matandaan. Medyo may kalumaan na siya. Galing probinsya pa ito, tapos pinadala kay bossing. Tapos tayo naman yung pinagdalhan. Tayo maswerte na pinagdalhan. Okay, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Inulit natin Tucson-Ra na CE50. Medyo luma-luma na. Ang issue, nung dinala rito sa akin, ang sabi daw, kasi lalamove lang to eh. Sa combo namin, wala daw power. And then, nung tinisting ko nga kanina, wala nga talaga siyang power. Wala siyang power. Ngayon, naglagay na ako ng fuse. Nilagyan ko na kasi tinisting ko kung bakit wala siyang power. May konting troubleshoot na rin. Kasi nga, chinik up ko muna bago mag-deal kami sa presyo ni bossing kung payag sa ganong usapan. Okay? Ayun, walang power. Kapag walang power yan, kadalasan ng sira niyan ay, or bumigay yung fuse siyempre. Kung bakit bumigay yung fuse, mayroong dahilan yan. Unang-una, maaring transformer. Pangalawa, diode dito. Pangatlo, itong mga output ng output transistor ng board natin, either channel 1 or channel 2. Hindi kayo mga MOSFET. Okay, ayan lang. Ngayon, magte-testing tayo gamit ng bulb. Kapag mga ganong problema na may mga sinasabing mga pumutok yung fuse o ano, make sure na nagbabulb muna kayo. Kasi kapag hindi kayo nagbabulb, delikado yan. Ngayon, ayan bulb natin. Oh. Meron akong bulb dito. Meron akong bulb doon para sa mga integrated. Meron akong bulb dito. Dami kong bulb. Okay, naka-on na yan. Tingnan nyo. Ay, fuse na yan. Pinalitan ko na ng fuse yan. Okay. Ayan siya, may shorted oh. Okay, may shorted. Ngayon, upon checking, mukhang tumirik yung fuse dito. Diyan, para tumirik yung fuse dyan. Tapos, nung tinanggal ko kanina dito, tinanggal ko yung supply, kasi nagduda ako, baka, sabi ko baka transformer. Ngayon, tinanggal ko to, tanggalin natin to Ito yung main supply ng amplifier natin. Okay, tanggalin ko muna. Naka 2 tires pala ito. Hindi ko na i-review dahil ay walay na akong content dito eh. I-review ko na siya. Ayan, tinanggal natin yung supply niya. Ngayon, tingnan nyo mangyari. Meron pa rin, oh. Diba? Meron pa rin shorted na natanggal na ito. Dito, yeah, okay. Bigat. May lumiyap na linya, oh. Ayan, oh. Makikita nyo. May lumiyap dyan. May umuusok dito. Itong linya na to, ito. So, ano ba yun? Itong linya na to, yung kulay green. Yung kulay green na linya niyan, kulay green. Ngayon, tanggalin natin ito Isa-isahin natin yung supply niya. Ngayon, tanggalin natin dito yung brown. Tanggalin ko yan. Tapos dito yan kasi magkapares. Tanggalin natin to. Ngayon, plug in na i-switch on natin. Meron pa rin, oh. Diba? Meron pa rin. Ito yan, no? Yung dalawang linya na yan, yung green. Yun yung may problema. Bunutin ko to. Bunutin natin. Tapos, bunutin natin to. Ayan, binunot ko yung dalawang green. Yan yung mangyari. Normal siya, oh. Diba? Ibig sabihin, buo yung transformer natin. May problema dito sa may linya. Need natin baklasin itong pinaka-power supply. Then silipin muna natin. Patinuin muna natin itong power supply, saka tayo magdako dito sa may pinaka-main board niya. Okay? Diyan tayo nalungkot. Kasi nasanay tayo na laging diretso tayo dito mag-repair eh. Dito. Ngayon ang mangyari, baklas muna tayo nito. And then silipin natin kung anong mga shorted dyan. Baklas ko na itong power supply niya. And then, sibak tong ano? Sibak yung diode. Ayan o, sibak siya o. Biyak po. Tapos sa kabila, ganun din. Sibak din o. Pagtataka naman ba't nasibak no? Ito yung umuusok kanina eh. Ito yung umuusok. Ngayon, tanggalin natin to. Tapos, tanggalin natin to. Tapos yung malinya putol, dugtong natin. Sabay linis muna ito.
Okay. Medyo marumi na kasi. Tapos sa may fuse, double check ko to kung buo pa yung mga fuse or may na po. Ito para putol taga to. Okay, palitan natin tong diode. Hanap tayo ng ganitong kalaki. Kung wala man ganitong kalaki, kahit yung medyo malaki-laki konti dito, okay lang. Ito na siya, oh. Nabaklas ko na yung diode dito. Focus, yan. Natanggal ko na yung diode. Ito natanggal ko rin. And then kung mapapansin nyo, lumiyab yung linya, oh. May mga putol, oh. Di ba? Yan, pinaslightan ko sa may likod, oh. Yung linya niya nakapunta dito, papunta dito yan sa kabila. Putol. Lumiyab. Kailangan, bago tayo magpalit ng diode nito, pinalitan natin dalawang diode na yan. Tapos babaybayin natin yung linya niya, yung mga putol. Kaya may dugtong natin yan. Or kahit i-jumper na lang natin na wire. Palitan ko and then i-wiring natin, ha. Okay, bali voice over tayo. Nalobat yung mic natin dyan, kaya nawala ng audio. Ayan, ayan yung dalawang diode na pinalitan natin. Biyak na biyak talaga siya, yung pinalit natin. Medyo mataas na amperahe na yan, kaya medyo malaki siya. Awkward man siya tingnan, okay lang, at least kahit pa paano gumana. Yan, discarding technician lang. Dinugtungan lang natin ng alambre para mag-shoot dyan sa may butas. Okay. Second hand, pero okay yan. Lagi kong ginagawa naman yan. Tsaka hindi naman tayo maglalagay ng hindi obra, di ba? Mas mataas pa nga yung pirahe niyan compare mo sa dalawang maliliit na yun, eh. Okay, tapos ginamp natin yung mga linya na mga naputol. Okay, ayan, makikita nyo. Ibis na mag-jump tayo dun sa may taas, yan na lang sa may baba para sigurado, di ba? Tapos medyo makapal na wire yung ginamit natin. Okay, ganoon ang diskarte dyan. Ayan, silipin nyo. Makikita nyo yan. Yung linya na yung dalawa. Nakaparallel lang pala yan. Yung supply ng, ayan yan, yung pinakita ko na yan. Panyan, yung high voltage na low ampere yan. Okay, mataas na voltahe pero mababang amperahe niyan. Okay. Ngayon, dahil napalitan na natin ng diode, na-jump na natin yan, pwede nang ibalik yan sa may casing para makapag-proceed tayo. Tingnan natin kung ano mangyari. Natin kung ano nalabas sa tawas, magiging okay ba siya or magiging okay ba siya. Okay, bali yan, nabalik ko na yung supply natin dyan or yung mga capacitor, yung board ng capacitor na ibalik na natin. Okay, tapos yung fuse pala sa may kabilang side, yung pinakita ko na una dyan, yung kanan na side na yan, yan dyan, is buo pala yung fuse dyan. Sa kabilang side lang yung nasira, bali 4 na pirasong fuse yun. Okay, yan, pinapakita natin. And then, inangat ko muna yung supply ng main. Ayan, nakaangat yung dilaw and then blue na wire. Okay, yan, pinapakita ko ulit. Yung fuse, 4 na piraso yan. Sa may kaliwang side pala yung may problema. Yan, sa may kaliwa, wala sa may kanan o sa right channel. Okay, tingnan natin. Inangat ko muna yung supply, yung dilaw and then blue, inangat natin. Kumbaga, nakafocus lang tayo sa may mababang voltahe muna. Okay, ano ba nangyari? Nag-normal ba siya? Mukhang nag-normal na. Masyado siya nagmamadali, eh. Ayan, kasi yun siya na, naka-voice over kasi tayo. Ngayon, pwede na yan, magpo-proceed na tayo, step by step na, kung aling channel na may problema. Dahil, yun, kaliwang channel lang pumutok na fuse, nasa tutok, focus muna tayo sa may kaliwang channel. Okay yan, pinakita natin. Nawala na yung protect niya, na nakakabit yung channel 2 niya na, nakakabit yung channel 2, yung channel 1 ay yung inangat natin. Okay, confirm na channel 1 ang may problema. Okay, baklasin natin yung channel 1 na yan. Tapos, troubleshoot na natin. Binaklas ko na. Bali, dalawang channel lang ang binaklas ko, eh. Yung isa, kasi lilinisan ko na rin. Okay, and then, yung bias niya, check ko na rin to. Yung mga trimmer, baka sira na rin. Okay, ang pag-check nito, para malaman mo kung saang side banda yung may shorted, is dito lang yan. Sa may fast recovery diode, check natin. Dito, ayun shorted dito. Tapos dito, shorted din, eh. Tapos dito, short din. Tapos dito, shorted din, eh. Okay. Kabilaan ng may short nito. Ngayon, angat natin yung mga bloke. Angat natin para ma-check natin pa isa-isa yan. Tingnan natin kung ilang piraso yung nadali. Pero kabilaan siya. Pambira. Nabaklas ko na yung mga bloke nito.
Ayan, kailangan sabay pala itong kabila, yung sa may base nya. Okay, tapos ito yung nasira. And then dito, bali dalawa sa kabila. Tapos dalawa rin sa kabila, halos magkapares. Ito, and then dito, nilagyan ko na tanda, may guhit. Ngayon, testerin natin. Short, dali. Napapansin ko sa ganitong klaseng design, yung Class G na to, laging sira niya. Halos magkakamukha yung sira nila lagi. Kuha natin, pwesto natin na maayos. Langanin yung tester natin, ha. Okay, nag-tester natin. Ito siya, short na to. Ayan, short. Okay, ito short to. Tapos ito sa likod, ito short din to. Ayan, o. Tapos dito, ito short din. Tapos yung isa dito short din. Ito na yung isa. Ayan, shorted din to. Okay, bali 4. Ngayon, tanggalin muna natin tong 4 na to. Tapos check natin kung may shorted pa yung diode. Pinumpleto ko na. And then nagdagan na natin. Sana yun? Ito. And then dito. Tapos dito. Yung mag-focus. Ayan, focus ka. Ayan, dito. And then dito. Tapos chinik ko na yan. Chinik ko na yung mga bloke. And then yung 30 ohms. 30 ohms yata ito nakalagay ba? Hindi, 2 ohms pala. Sorry. Yung 2 ohms ito to. Ito, na-check natin buo naman eh. Sa may base emitter niya, buo naman niya. Okay, kompleto na yan. Ngayon, testing natin. Try natin to kung magiging normal siya or maging normal siya. Sana maging normal. And then pakita ko pala muna sa inyo. Masyado ako excited kasi pauwi na eh. Madilim, no? Okay. Yung diode dito ay wala na siyang shorted, oh. Wala na. Tapos dito, saan yung isa? Okay, kapares niya. No, wala na. Tapos yung isa dito. No, wala. Okay. Tapos dito. Wala na rin. Ngayon, try ko muna ibalik to. Balik muna natin sa may casing. And then testing natin kung magiging normal siya or magiging normal siya. Yung isa, hindi ko pa nalinis eh. Dito lang muna tayo. Bali, nung tinisting ko to guys, lakas ng ilaw. Pero hindi na pumuputok siya. Lakas lang ng ilaw. Mataas yung bias niya. Ito. Tinanggal ko to sa may biasing to eh. Ang value nito ay 202. 2K. Ano? 202. 2K. Ngayon, nagsubok ako mag-fix. Tingnan nyo kung gaano kadami yung sinubok ko. Una, 1.8. Maliwanag pa rin ilaw. Ay, 1.8 to. Tapos, binaba ko pa. Bumagsak ako ng 1.2. Ito, 1.2 naman ito. Ang nangyari, nasa 0.5, 0.6 yung bias. Medyo mataas pa rin. Ngayon, sinagad ko. Binaba ko ng todo. Nagiging 680 na to. Ito to. Na ito. Yan. Hindi ko na maipakita kasi nakasalpak na. 680 yan. 680 yung value niya. Blue, gray, brown. Okay, 680. 680 ohms lang ang labas niyan. Ngayon, ito magiging kalabasan nyo. Pakita ko sa inyo yung magiging bias niya. Pasensya na kayo na putol yung stand ng tester natin. Oh. Ikaw pa naman araw-araw gamitin eh. Hindi ka maputol. Ngayon, tingnan nyo. Paano mangyari? Okay, bumaba, di ba? Tingin ko dati, ang problema nito, tumataas yung bias siguro. Sobrang init kaya pumiyok siya. Ngayon, finix na natin ah. Yung dilaw talaga na trimmer ngayon, hindi talaga siya ganun ka, hindi ganun ka tibay. Ngayon, para hindi siya nakasagabal sa may kamay natin, tingnan nyo yung bias niya. Nasa 0.4. Okay.
nasa 0.4. Pwede na yan. Nasa 0.3 lang pala. Pantay sa camera yun. Pwede na yan, nasa 0.3. Pwede na to. Although pwede pang ibaba yan. Siguro yung 680 gawin mo mga 560 yan. Bababa pa yan. Kaso lang, papangit naman yung tunog niya. Ngunguin datingan niya. Pero although nasa sa inyo naman yan kung anong bias yung gusto nyo or pwede pang ibaba. Okay? Dito na side, wala kayong makuhang bias dito. Wala kayong makuhang bias dyan. Ngayon, lagyan natin ng audio. Lalagay ako ng audio. Lagyan natin ng speaker and then lagyan natin ng audio input. Teka lang. Naglagay na ako ng speaker. Tapos, lagyan natin ng audio input. Okay, audio input. Gumagana yung cellphone natin. Okay, bahala ka dyan. Okay, nag-normal na siya. Nag-normal na siya. Ngayon, may problema yung control. Maingay. Oh. Maingay yung control niya. Pero may audio na. Ayan, oh. May audio na siya, di ba? Meron na, oh. Nakasub, parang nakalupas siya. Pero may audio na. Ang problema is yung control, palitin pa. Okay, madali na lang yan. Palitan na lang natin yung control. Ayun, naging okay na siya. Naging okay na. Oh, no, nawawala siya, oh. Okay, palitan na lang natin yung control yan. Naging okay na siya. Inulit natin na 680 yung ginamit ko na bias niya. Ngayon, next move ay saan na? Palitan muna natin yung control pala. Palitan natin yung control. Tapos sabay ibalik natin itong channel 2. Although dami rin siyang may mga na-repair talaga dati pa, oh. Hindi ko alam kung anong pinag-series nila dito. 1.5 to eh. Palitan ko na lang siguro din yan. Okay, tapos ito i-fix na lang din natin to. Fix na lang din natin. Okay? So, yung control dito buo pa, kulang lang pala sa linis. Pinatakan ko lang ng konting langis. Hindi ako nagsisinungaling, ha. Ayan, ito yung dalawa na to. Ngayon, dito finix ko na rin. Medyo binibilisan ko na lang video natin kasi masyadong mahaba. I-skip nyo lang eh. Binaba ko ng konti yung bias pa. From 680, ito kanina, oh. Focus. Ayan, 680 siya, oh. Diba? Blue, gray, tapos brown. Brown. Okay, 680. Dito galing yan. Pero ginawa ko na rin 560 yan. Ang nilagay ko dito ay makita, ayan, oh, 560. Ayan, oh, makikita nyo. Focus. Ayan, oh, 560. Green, blue, brown. Okay, 560. Tapos, siyempre, 560 din dito. Ayan, oh, hindi gano'ng makita, pero pares lang, oh. Okay, pinalitan natin na ito yung mangyari sa may bias niya. Balik natin sa normal viewing. Okay, tika lang. Okay, ngayon tingnan nyo maging bias nito, ah. Binaba ko siya ng konti pa. Kasi parang natataasan pa ako ng nasa halos magpo 0.4 eh. Ngayon dito, ayan, mababa na siya konti, di ba? Compare mo sa kanina. Nasa 0.3 na lang talaga siya. Same din dito, siyempre. Di ba? Mas gumanda yung bias niya compare sa kanina. Yung mataas na konti kanina eh. Okay. Ngayon, working na yan, ha. Galawin natin yung control, oh. Wala na siya, oh. Hindi mo na makita yung ilaw-ilaw na signal, oh. Kanina, kunting galaw mo lang, eh. Metakan ko lang ng langis, okay pa, eh. Working pa siya. Ngayon, maglagay ako ng speaker. Lagyan natin ng speaker and then audio source ulit. Dalawang channel na. Nakalagay na ng speaker to. Ayan, oh. May speaker na yan. May audio input. Ayan, gumagana kaya yan. Okay, yan, gumagana. Full volume natin. Okay, ngayon, channel 1. Wala na siya, hindi na siya sumasagarak ko. Normal na. Dito, dalawa.
Normal na. Ito yung mga bias na tinanggal natin, ha. Sa totoo lang, guys, kapag hindi nyo pa kabisado yung biasing o pagpipix bias, napakahirap. Napakahirap niya. Akalain mo yung value ng trimmer is 2K ito. Inabot niya ng 560, di ba? Para makuha ko yung gusto ko na bias. Di ba? Pag maglagay ka ng 1.8 yan, nakala mo may problema pa kasi lakas ng ilaw. Yan lang, basta dagdag bawas lang naman yan. Ngayon, okay na, working ito. Sana napatino natin, di ba? Sana napatino natin. Bali, under observation pa naman to. Working na to, pero siyempre, obserbahan ko pa rin naman. Kulang na lang dito is linisan. Although, na-brush ko na to eh. Compressor na lang ng todo. Tsaka tornilyo. And then, obserbahan ko siya ng todo. Okay. Repair natin yung power supply. Hanggang dito. And then, fix bias tayo. Maraming salamat ha. Sa walang sawang suporta nyo sa kapanood nyo ng video natin. Then, Migo, kung sino ka man. Okay na itong Tucson Ramo. Sana maging okay na. Obserbahan ko pa nga, sabi ko. Tucson na si E50. And then, promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.